Ngayon, mga kababayan, napag-alaman natin, ayon sa aking very, very good friend, na dati rin good friend ni Liza Smugs. Okay? Napag-alaman natin na siya pala ay ginamit ni Liza Smugs, mga palangga, ang pera ng bayan, pera ninyo para maghalungkat ng peking address dyan sa number 99, Dr. Sixto sa Pasig City. So nag-grumble mga palangga si Liza Smugs at si DICT Ivan Uy, Department of Information and Technology and technology. Kilala niyo 'yon sa DICT. So inutusan ni Liza Smugs si DICT Ivan Uy, ngayon binungangaan niya kasi binigyan siya ng address daw na mali at sumablay nga. So asar na asar si Liza ngayon kay Ivan Uy dahil sumablay. Dahil inutusan ni Liza Smugs si Ivan Uy na nasa DICT, Secretary of DICT in charge mga palangga, dyan sa Information and Technology na kung saan dapat ginagawa nila yung department na yan ginagawa para tulungan ang ating mga kababayan, like 'di ba yung mga scamming sa mga text messages, mga ganyan. Pero ginamit nila ang pera ng bayan, Mr. Secretary Ivan Uy, sayang naman po, yung ating munting pagkakaibigan noong 2017. Nirespeto ko kayo bilang tao, pero bakit ka nagpapagamit kay Liza Smugs? Well, sila ang nag-appoint sa'yo. Di ba? Akalain nyo, mga kababayan, you have to know people of the Philippines versus Liza Smugs and the Kuting and Ahas administration. Inutusan ni Liza Ahas Smugs na gamitin ang ahensya ng gobyerno para maghanap ng address ko. Nakakatakot yan dyan sa Pilipinas, sa inyong mga pangalan ko o kahit sino sa inyo dyan na nagsasalita, nag-criticize sa gobyernong ito. Imagine niyo pera ng bayan, gagamitin against sa bayan. Putang ina tong Liza na ito, kasalut-salutan ng buwaka ng ina. Tang-inang ahas na akala mo magwawagi ka. Hayop sa pinakahayop, mga kaibigan. Ginagamit ng pera ng bayan, nilulustay, ninanakaw lahat, kinakamkam, nakikipagsabwatan sa smuggler, sa mga durugista, sa lahat, sila mismo ay nagdudurog-durog. Ginagamit mo ngayon ang DICT at binuljak-buljak mo at kiniyaw-kiyawan mo si Secretary Ivan Uy na ang pagkakilala ko dyan ay mabait nung kami ay nag-meet sa bahay mo noong 2017. Tapos Ivan Uy, sir, papayag kayo ng isang ahas na manginginom na nagpupulburon, na alam mo naman yan, dahil magkakaibigan kayo. Nauutusan ka ng buwaka ng inang babaeng ito na maghanap ng address. Ngayon, gumamit po sila ng company. Okay? Ang pangalan ay sounds like Safeguard. Okay? So alam ni Liza Smugs, the name of the company sounds like Safeguard. Ginamit ni Liza, Araneta Marcos, ang sangay ng gobyerno na DICT, inutusan niya ang kataas-taasang sekretary na maghanap ng address para gamitin nila to file a case against me. At ibinigay ito mismo ni Ivan Uy kay Tuning, kay Anthony Taberna na Payola reporter. Ayan, talagang kawawa kayo dyan sa Pilipinas. So, nakipagsabuatan si Liza, si Ivan Uy, binigay kay Liza, at binigay ni Ivan Uy kay Tuning, at binigay din kay Liza, si Liza binigay kay Anthony Taberna, yung mga reporters. Alam nyo to, na si Anthony Taberna, isang Payola reporter, walang dangal. Binayolate nila ang aking karapatan, ang aking constitutional rights. If I'm there in the Philippines, papadalhan ka sa peking address para hindi ka makasagot. So yan po ay pag-abuso. Yung iba naman, ang dating ay parang panininda, o mag-ingat ka, presidente ang nakabangga mo. Bakit? Above the law ba sila? Dahil presidente o ahas ang kinabangga mo, asawa niyang ahas. So ibig niyo bang sabihin dahil sila ay ahas sa lipunan o first ahas o presidente ay wala na tayong karapatan na magsalita, mag-criticize sa mga nakikita ng ating mga puting ahas sa loob mismo na sa ngayon ay kahit lahat ng departamento pinagbibintangan na paranoid na sila. Imagine nyo, alam nilang nasa Amerika ako pero inutusan talaga ni Liza na maghanap ang DICT sa pamamagitan ng Intel firm para maghanap ng may kapangalan. Di ba? Ang akala ni Liza Smugs, yung hinahanap niya, yun talaga yung address ko daw. Pero no, nag-iinarte lang siya. Alam ni Liza ang address ko, nandito ako sa Amerika. Alam niya nga ang credit card ko dahil inutusan din niya si Taning. Di ba, na pinapaaral ninyo pera ng bayan, pabalik-balik, London and Philippines na isa dating uhugin na walang pera ng scam sa inyo.
Inutusan din niya, nagbayad pa daw sila sa pag nag-check ka ng record ng isang tao, nagbayad pa sila. Pera na naman ng bayan. Alam ni Lisa ang address ko. Sa ating tatlong magagaling na abogadong kinonsulta dyan na expert, ay talagang ito ay isang basura. At ito ay walang bisa dahil in the first place, puro kasinungalingan. Ikaw, Lisa, yung technical guy mo, di ba? Sino ang mga technical guy mo? Si Ivan Uy noong panahon ng kampanya at si Hubert Guevara. Ikaw ang promotor ng lahat ng ito. Ikaw ang dapat magbayad sa lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. At ito naman, asawa mong Kuting ay sunod-sunuran sa'yo. Well, sabi ko nga sa inyo, nung una naaawa pa ako dito kay Kuting dahil, sinuportahan natin siyang Marcos. Pero the fact, mga kaibigan, na pinapayagan niya ang kanyang asawang maging evil to the highest level para gipitin ang mga tao, not only Maharlika, sa bawat department mo ngayon, sa bawat inuulat ko, ay pinaghihinalaan niya dahil nakadrogista eh. Laging lang mo sa alak. Laging bangag. Kaya kahit anong kamkam mo ng pera, Lisa Ahas, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Dahil ang sinasamba mo ay pera, ang sinasamba mo ay demonyo, hindi ang Diyos na totoo at hindi yung taong bayan na tutulungan ninyo na pinangako ninyo mga ginayupak, genemes kayong jutang genemes. Hindi mo naman to aaminin eh. Papayag ka, expert ka, IT ka, chuchu. Kunyari nakipaglaban sa bayan, pero gagamitin mo ang ahensya sa utos ni Lisa at magagamit kayo ng Intel firm para mangharas, magtanim ng, maggumawa ng mga, gamitin nyo. Well, it's not really, on my part, hindi ko address yun, so it's fake address ko. Pero mayroon talagang address na nag-i-exist, nakita nyo naman. Secretary Ivan Uy, kayo mismo sa gobyerno ay isang malaking mafia at sindikato. Bakit ka papayag kung ikaw ay ginagawa mo ang tama? Bakit ka papayag sa isang ahas na asawa ni Kuting na magbabayad pa kayo pera ng bayang mga ginayupak? Naganap siya ng mga tao at willing ni Lisa bayaran just to discredit me. Hindi ka magwawagi, buwa ka ng inaka dahil sinungaling ka. Salot ka sa bayan. Ngayon pa lang sinusunog na ng kaluluwa mo sa impyerno. Hindi ka magwawagi kahit kamkamin mo ang lahat ng pera ng bayan. Hindi ka magwawagi sa taong nagsasabi ng totoo at sa Pilipinong gising na ngayon. Hindi ka dyan forever. Temporary lang kayo dyan. Baka sooner wala na kayo dyan. Pagbabayaran nyo lahat ng kahayupan na ginagawa nyo sa taong bayan. Imagine nyo mga palangga. Naghanap pa sila ng tao to convince me, Maharlika will take care of you. We provide transportation, everything, hotel, just face the case against you. Julul, hindi ako tanga katulad ni Liza. Okay, na nag-iiwan sila ng footprints, ng voice messages sa kanilang kasinungalingan, sa kanilang pagtatanim ng mga kaso at panggigipit sa taong bayan. Hindi lang ako ginigipit mga palangga. Actually, I'm happy and free here. Pero yung mga tao mismo na sa gobyerno na ngayon, nagtatrabaho ngayon na lahat pinagduduan, pag lasing si Lisa, ayon sa ating puting as, bangag siya. Si Maria, mukhang puting as ni Maharlika, o si Pedro, ganon. Gumaganon siya. Anong klaseng demokrasya, anong klaseng gobyerno ang meron sa Pilipinas? Maawa kayo sa susunod na henerasyon. You have to speak up. Demonyo po ang namumuno. Hi, Maharlika. How are you? Oh. I got your message. I'm here now in Baguio. Mukhang Taking a break. I need to take long walks and think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time, and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Oh, I don't know when you're leaving. So ano ibig niya sabihin? Di ba? Inimbita niya ako sa inauguration. Actually, sinend ko yung ticket ko sa kanya, information ng ticket ko, nung umuwi ako sa inauguration. Umuwi ako, gumastos ako sa sarili kong pera, tapos ayan, ahas pala. Hindi ko nabasa na ito pala gagawin na sa bayan. At hindi niya rin nabasa na kaya kong gawin ang isiwalat sa mamamayang Pilipino na kung gaano ka-demonyo yung ginayupak na ito. Nakita niyo yung mukha, halos naagnas na doon pa lang. Tingnan mo ngayon, inaaratay na. Ganon kasi ang mga taong sinasamba ay demonyo at pera.